Ikapitong kabanata. At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa, o sa dagat man, o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Nataglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan, na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Sa angkan ni Juda ay 12,000 ang tinatakan. Sa angkan ni Ruben ay 12,000. Sa angkan ni Gad ay 12,000. Sa angkan ni Aser ay 12,000. Sa angkan ni Neftali ay 12,000. Sa angkan ni Manases ay 12,000. Sa angkan ni Simeon ay 12,000. Sa angkan ni Levi ay 12,000. Sa angkan ni Isakar ay 12,000. Sa angkan ni Zabulon ay 12,000. Sa angkan ni Jose ay 12,000. Sa angkan ni Benjamin ay 12,000 ang tinatakan. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. At nagsisigawan ng tinig na malakas na nangagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. At ang lahat ng mga anghel ay nangakatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay, at sila'y nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos, na nangagsasabi, siya nawa, pagpapala at kaluwalhatian at karunungan at pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan nawa ang sumaaming Diyos magpakailan-kailanman, siya nawa. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos na nangaglilingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo, at siyang nakaupo sa luklukan ay lulukoban sila ng kanyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata.